All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? At welcome pong muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of all evil and the evildoers. So, mga kababayan, sobrang init na ng politika lalo sa ating bansa, no? Kung pwede lang, dumadagdag pa sila sa init ng panahon. Baka mabasag na yung mga thermometer nyo dyan sa sobrang taas ng init, no? Hindi makayanan. Parang kumukulo. No, ang pag-usapan natin mga kababayan si Senate President Chis Escudero pala ang totoong may ambisyon. O, sino po ang nagsabi niyan mga kababayan? Mukhang binalikan si SP Escudero. Mukhang yung issue na sinasabi niya na huwag gamitin ang Senado sa iyong personal na interest o personal na pamumulitika. No, huwag mo kong kastiguhin dahil hindi ko pa nakita yang sinasabi mong contempt order. Wala akong nakita, hindi ako binigyan ng kopya, hindi ako na-inform. So, wag kang ambisyoso. Okay? At ganun din po, itong si Senator Amy Manotoc ay tinawag na mangga at binastos. No? Dahil po siya po ay inendorso ng pusit. Alam nyo naman ang pusit, nagbubuga ng itim na kulay. Na ang sabi nila doon sa ads nila ni Sara Putit Duterte, itim daw ang kulay ng bansa. Bakit? Nagbago na ba ang kulay ng bandila natin? Nasa dark ages ba tayo, kayong dalawang magkaibigang mga sinungaling at nagpaplastikan? Okay? So, yan po no, mga kababayan, ang ating kokomentuhan. Si Escudero ay isang ambisyoso at binastos at tinawag na mangga ang inyong senadora Amy Manotoc. Ang bagong kulay niya, itim, hindi na pupula. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong ulat sa GMA News. Amy on Chis, self-promotion remarks. Kasi sabi po ni Chis Escudero, wag mong gamitin ang Senado sa personal mong interest, sa personal mong pamumulitika. Do not promote yourself inside the Senate Hall. Kasi nga, yung ginawa niyang hearing in aid of re-election nilang dalawa ni Bato. Kasi alam naman nila na baka nga, ito, real talk na lang, baka si Bongo lang ang papasok na senador sa PDP laban. Kasi makapal yung mukha ni Bongo. No, marami pong nabudol yang si Bongo. Kung totoong si Bongo ay loyal kay Digong, bakit din niya samahan yung amo niya doon sa ICC? So therefore, ginagamit lang ni Bongo yung matanda na nakahiga doon sa dahig. Okay? So sabi ni Amy kay Chis, self-promotion remarks, siya ang ambisyoso. Oy, Chis Escudero, na back at cute kayata dito ni Amy. No, kung mas maldita ka kay Amy, baka mas maldita itong si Amy sa iyo. Ikaw pala ang totoong may ambisyon. Oy, ambisyoso ka pala, Escudero, ito po ang nilalaman ng balita ng GMA's quote, yung ginagamit para sa politika. Nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Bakit nasabi ni Amy yan? This, as Amy floated the idea of a possible Senate leadership taking place after election 2025. Siyempre po, tama po siya. Kasi pag natapos ang election, bagong Congress, tatawagin niya na 20th Congress. So therefore, magkakaroon na naman ng Senate President. Sino ang iluluklok ng Pangulo muna na Senate President? O di kaya magbobotohan itong mga senador at ipapasa sa Pangulo, sino yung makakasama ng Pangulo
sa kanyang zona. Baka maiba na. O, di ba? Kaya si Escudero, siyempre, pasipsip muna. O, kaya sabi ni Imee, siya ang may ambisyon kasi papasok na ang new Congress. Quote, alam ko, mataas ang iniisip nun, referring to Escudero. At siyempre, bagong Kongreso, siyempre, bago na naman ang Senate President. Baka natitensa. Baka aburido daw si Escudero. O, mawawala yung posisyon niya na Senate President. Oo, wala nang power eh. Di ko alam. Pero alam ko, palaging may plano yan. Eh, marunong yun eh. Eh, siyempre, abogado. Seasoned politician, pero parang ikaw. Pero si Escudero, at least, abogado. Ha? Bar passer. Eh, ikaw, passing lang. Di po ba? Oh. Ha? Ngayon, sabi pa ni Imee kay Escudero, ha? Hindi na kailangan ng show cause order doon sa kay Lacanilao, yung kanilang kinontempt. Kasi bakit? Balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit ni minsan ang binabanggit na show cause order. Ay, Escudero! Mukhang dito, napak-check ka yata ni Imee na fake news ka. Kasi sabi niya, hindi naman na daw kailangan ng show cause order kasi wala naman daw yon sa inyong rules. Hindi daw mahahanap. Nako, Escudero, baka gawa-gawa mo lang yan. Kaya iisipin tuloy ng tao, kung mabasahin ito, iintindihin, mukhang rikititos lang yata, Escudero, dapat sagutin mo ito. No, malaking aligasyon ito. Oh. Balikan natin ang tunay na rules ng Senado. Kung saan walang mahahanap kahit ni minsan ang binabanggit na show cause order. O ayon, wala naman pala. O, ano na nangyari, Escudero, kung paniniwalaan ko tong sinasabi ni Imee? Baka naman may alam ka dyan. Baka naman hindi nabasa ni Imee Marcos o Imee Manotoc na nasa ibang section pala ng inyong rules and regulation. O baka hindi siya na-inform, di ba? O, abogado ka, Escudero, alam mo yan. Ayan ang lamang na lamang mo sa kanya. Alam mo dapat yan. Pero sinasabi ni Imee, parang gawa mo lang itong show cause order. O, ayan mga kababayan, ha? Na back at you si SP Escudero. Ikaw ang tunay na ambisyon, sabi ni Imee Manotoc. Kasi nga, bagong Kongreso, bagong Senate President. Natitense ka na daw. Kaya malamang baka nagpapasipsip, nagpapagandang aura sa mga kapwa senador na majority baka iluklok siya ulit. O di kaya i-request na ng Pangulo na siya muna ang Senate President. Di ba? O either of the two. Kaya Escudero, may ipapaliwanag ka dito kasi wala naman daw pala sa Senate rules na maglabas ka ng show cause order kay Lacanilao. O, ayan po alam na this, mga kababayan. Sinong paniniwalaan nyo dyan? Si Imee? Si Cheese? O wala? Walang katiwa-tiwala sa dalawa. Namumulitika lang silang dalawa. Nagpa-power play lang kasi yung isa, Senate President, yung isa, ate daw siya ng bayan. O, di ba? Pareho lang kayo. Hindi kayo dapat pagkatiwalaan. Ayun po yung opinion ko, mga kababayan, ha? O now, pasok naman tayo dito sa nagsabing mangga si Imee Manotoc. Binastos po si Imee Manotoc ng taong ito. Wala na ngang tiwala, hindi na dapat suportahan, pero sunod-sunuran lamang ang taong ito sa isang pusit na nagbubuga ng itim. Kaya po sabi niya, tingin niya, maitim na ang Pilipinas kasi panay ang buga nila ng itim na tinta galing sa kanilang mga mababahong bunganga. Ang tinutukoy natin na bumastos at tumawag ng mangga kay Senatora Imee Manotoc ay walang iba kundi si
Hari, Pugita, Puganteng Roque. O, Pugita, Puganteng Roque. Ha? Kasi may video message po siya doon eh. Huwag na nating isama yon. Ito na lang pong quote card sa Global Daily Mirror. Maraming salamat po sa Global Daily Mirror. Ayan po, oh. Suportahan natin ang kanyang desisyon pertaining to Sara Putit Duterte. Kasi itong si Putit, di ba, inendorso niya nga yung kanyang plastic na kaibigan. Nagplaplastikan lang ito. Maski masakit sa aking damdamin, iboboto ko na rin si Mangga. Pero hindi na tayo magpapabola. Hoy, Mangga, iboboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase ka. Na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang Mangga, hindi pwedeng magbunga ng santol. Oo, yan. Tama naman siya. Siyempre, malabo naman magbunga ang santol ng Mangga at vice versa unless i-crossbreed mo. Pero hindi po rin matatawag na namunga ng santol ang Mangga. Iba tawag doon. Ano? E di, anong tawag doon? Yung mga American. Di ba? Oy, Harry Roque, itong statement mo, saan na natin puntahan yung ang Mangga hindi pwedeng magbunga ng santol? Huli natin yan. Itong statement mo ang simula, ikaw yung taong walang disposisyon. Wala kang palabra de honor. Wala kang paninindigan. Sa bagay, sabi mo, sunod-sunuran ka lang sa pinag-uutos o kagustuhan ng iyong VP Sara Putit Duterte. Wala kang sarili nito. Pag sinabi ni Putit, gawin mo. Kumbaga sa'yo, obey first before you complain. You are a very good soldier. Diba? Ganun yun ikaw eh. Anong klaseng abogado ka? Ikaw ay isang tunay na sundalo ng mga Duterte. Ibigay ko sa'yo yan. Kasi ang tunay na sundalo ay loyal yan sa kanyang pinuno. Gagalaw lang yan kung may kautusan ang pinuno. Diba? Ikaw yun, Roque. Isa kang dakilang aso ng mga Duterte. Nawawala ang talino mo, nawawala ang pagkaabogado mo pag ang Duterte na ang nagbigay ng utos sa'yo. Obey first before you complain. And then after that, after you obey, and then you realize it's a wrong command, then ikaw ang mananagot. Hindi mananagot yung amo mo. Di ba? Oh, sabi mo, ayaw mo nang iboto si Amy. Pero sinabi ng amo nyo, inendorso siya. Wala kayong magagawa? So therefore, wala ka, tanikala ka. Nakakulong ka sa kapangyarihan ng Duterte. Wala kang paninindigang tao. Hindi ka kapanipaniwala. Ha? Masakit man daw sa kanyang damdamin pero dapat niyang gawin. Eh ganun pala eh. Labag sa iyong kalooban, gagawin mo pa rin. Eh ano ka? Hindot. Oo, hindot ka. Wala kang paninindigan, hindi ka lalaki o hindi ka ikaw yung taong walang prinsipyo. Walang paninindigan. Kaya hindi ka dapat gawing ehemplo ng mga kabataan. Ikaw lamang ay isang bulag na sundalo para sa mga Duterte. Sunod-sunuran. Ha? Kahit na ano pang sabihin mo, hoy Mangga, eh pareho lang kayo. Mangga ka din. Ginagamit mo ang mga Duterte for your own personal interest. Di po ba? Oh, do not make the mistake na mabobolang. Nabola kayo eh. Nabola ka na, Roque. Hindi man si Amy ang nambola sa'yo, pero yung amo mong Putit, nabola ka, naloko ka na dahil wala kang sariling pag-iisip, wala kang sariling prinsipyo at paninindigan. At itong huling-huling statement na sinabi niya, ang Mangga hindi pwedeng magbunga ng santol kasi daw pareho lang sila ng kapatid niya. Mambubudol. Eh di ba back at yun natin siya? Ganon din ang Duterte. Di ba? Hindi pwedeng magbunga ng kabutihan ang masama. Kung ano ang puno, siya ang bunga. O tingnan mo si Duterte. Mamamatay tao. O ano yung mga anak? Si Duterte gumagamit ng pentaning. Ano yung mga anak? Si Duterte inaming nagnakaw. Ano yung mga anak? Kaya tama lang siya. Hindi lang ito angkop yung sinabi niyang ang Mangga hindi pwedeng magbunga ng santol. Pareho lang dito sa mga Duterte at sa iba pa.
Hindi yan. Yang idiom na yan, applicable sa mga Duterte din. Hindi lang sa Marcoses. Pwede rin sa'yo yan, Roque. Pwede rin ibaling yan sa pamilya mo. No? Wag kang magmalaki. Mang-iinsulto ka, mang-aasar ka, na-back at you ka eh. Ha? Tumingin ka sa salamin, Roque. Baka biglang magsalita yung kaharap mo sa salamin. Ganun ka din, Roque. O, di ba? Wala kang paninindigan. Baka mabigla ka pag nagsalita yung kaharap mo sa salamin. Na mismong ikaw, the reflection of you, na walang paninindigan, walang sariling prinsipyo, sunod-sunuran lamang. Ang mangga, kailanman hindi mamumunga ng santol. Diba? Tulad mo rin yun, tulad ng Duterte, applicable sa mga taong, mga evil doers. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.